Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Panday 2.0 at shoutout kay Darwin Robera. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ang 5 elementong banal na bato ay isang pusong demonyo, ito ay naaayon sa tagpuan na ang mga sanggol na ginseng ay ipinanganak din sa pamilya ng demonyo. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elemento ng banal na bato ay nasa pamilya ng demonyo, kaya hindi nakakagulat na ang ilang bahagi nito ay nasa pamilya ng demonyo. Ngunit ano ang tungkol sa jade sa mga bulaklak at ang mga divine beauty beads? Kahit na ang Huashangyo at Shenyanjo ay dinala mula sa pamilya ng demonyo sa 8 direksyon sa mundo para sa ilang kadahilanan, mayroon pa ring malaking problema na dapat lutasin. Paano siya nahulog sa mundo ng 8 kaparangan? Alam mo, ang 8 wastelands na libro ay minsang nagsabi na maaaring mayroong hindi mabilang na tunay na mga Diyos sa kanyang mundo, ngunit walang mga tao sa pamilya ng demonyo. Mahirap bang ang Diablo na kumuha ng 5 elementong bato ng Diyos ay tuluyang nawasak ng isang Diyos? Pagkatapos ay dinala niya ang 5 elementong bato ng Diyos sa 8 kaparangan na Tianshu. Pagkatapos ng ilang beses na pagpapalit ng mga kamay, napag-isip-isip ko. Ito ay tila ang tanging makatwiran at normal na paliwanag, at lahat ay may katuturan. Kung ito ay sa nakaraan, ang Aaron ay dapat maniwala na maaaring ito ang takbo ng mga bagay. Ngunit pagkatapos ng ginseng na sanggol, alam ng Aaron na hindi ito ganoon ka-simple. Kung ang lahat ay ipinaliwanag ayon dito, paanong ang lalaking nasa likod ng ginseng baby ay tila kabisado ang lahat ng hindi alam? Sa makatuwid, ang tila makatwirang paliwanag na ito ay hindi na makatwiran, kahit na pagkatapos lumitaw ang taong nasa likod ng ginseng na sanggol. Dapat may iba pang panig sa usapin, o ang katotohanan ay nakatago pa rin. Kahit sa sandaling ito, pinaghihinalaan pa nga ni Aaron ang lalaki ng bawang Tianshu. Mukhang tama lang na huwag na siyang tanungin tungkol sa 5 elementong bato ng Diyos. Hindi lamang niya sasabihin sa kanyang sarili, ngunit marahil kapag alam niyang itinatanong niya ang mga tanong na ito, siya ay magiging mapagbantay at hindi sigurado. Gayunpaman, para sa tanong, itinago ni Aaron ang 8 kaparangan na Tianshu, at nagtanong lang kung bakit ang 5 elementong bato ng Diyos ay wala sa mundo ng pamilya ng demonyo dahil ito ay puso ng demonyo, hindi kita masasagot tungkol sa tanong na ito. Marahang umiling si Shendran, sa kanyang lola, either you don't dare to say what you know, or you don't know at all. What's the use of asking you? Hindi na nakatiis ang panggalan at diretsyong sinabi. Iniunat ni Aaron ang kanyang kamay at umiling, sa palagay ko sinabi na sa akin ng banal na patriarka. Sabi mo, shit, wala siyang sinabi. Labis na nanlumo si Panggalan. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagdududa pa sa kanyang buhay. Sabi mo nga, hindi man lang umutot ang matandang Shendran. Nagngitian sina Aaron at Shendran. Bagamat walang sinabi si Shendran, ito ay tiyak dahil wala siyang sinabi sa halip. Sinabi niya kay Aaron ang ilang impormasyon kung bakit ang puso ng Diablo ay wala sa mundo ng pamilya ng Diablo, halatang malapit na nauugnay sa nakaraan o lihim na hindi niya nang ahas sabihin kasabay nito. Naintindihan at pinatunayan din ni Aaron na ang bagay na ito ay malayo sa kasing simple ng kanyang naisip. Marahil, isang nakagugulat na lihim ang dahan-daang lumalapit sa sarili nito. Lola, kayong dalawa, na mahiwaga, ay dapat magkaroon ng relasyon. Nang makita silang ganito, ang Panggalan ay bumulong-bulong ng hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay sinabi niya, kalimutan mo na. Huwag mong sabihin sakin. Sasanduan ko si Shianor at magiging manugang mo. What's the secret, you guy? If you can chase me, I don't mind. Nakangiting sabi ng santo. Sumimangot ang Panggalan, shit, matanda, nagbago ka na ng kasarian ngayon. Hindi ka tumututol sa paghabol ko sa
Anak mo, kung hindi mo ako pagalitan, sasabihin mong napaka-busy ni Cher, haha, hindi ako tumututol, ngunit kailangan mong magkaroon ng pagkakataon na habulin siya. Napangiti si Shengram, ngayon ay wala na si Peiho, at may asawa na rin ang pamilya ni Aaron, si Shenner ay sa akin lamang, wala akong kalaban-laban, kailangan ko ng pagkakataon na habulin siya, nanlulumong sigaw ni Pangolin, at nagkaroon pa ng paningin, at umaasa ng magandang kinabukasan sa kanyang mga mata. Totoo ba yun? Nakangiting tumingin si Shengram sa kanya, nang makita ang hitsura ni Shengram, ang mga mata ni Pangolin ay tumagal lamang ng 1 segundo, pagkatapos ay biglang umiwas ng may pagkakasala sa puso, pinagalitan at minamaliit, alam kong hindi ka biglang magiging mabait, shit, ano ang pinagsasabi mo, ngayon, Aaron na, who knows, pagkababa pa lang ng boses, halos sabay silang tumingin sa Aaron at sinabing, ikaw, ako, natigilan si Han Sanchen. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. What's none of my business? Hindi mo ako papayagang pakasalan ulit ang anak mo. Sumimangot si Aaron, baka hindi mo mapapangasawa ang anak ko, pero hindi naman masakit na bumawi ng lalaki. Natatawang sabi ni Shengram, anong tinatawa-tawa mo? Tumawa na parang umutot, malungkot na sagot ni Pangolin. Habang pinag-iisipan niya iyon ay mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Shit, anong klaseng buhay sa tingin mo ang meron ako? Halatang babae ang hinahabol ko, pero hindi maipaliwanag na pinigilan ako ng 2 lalaki. Anong kalokohan ito? Umalis ang isang Peiho at dumating ang isa pang Aaron. Ikaw at si Shenner ay personal na hangarin mo, ngunit iyon ang iyong kapalaran. Bulong ng banal na apoy, ang patriarch, ang kanyang kapalaran. Hindi alam ni Aaron ang kanilang pinag-uusapan. Hindi niya maiwasang magtaka. Tumanggo ang santo, 3,000, dapat mong malaman ang balangkas ng dilaw na halimaw ng buhangin. Hindi ito itinanggi ni Aaron, tama, sa 5 elemento, kaya tinawag itong pangalang ito ngayon, ang 5 elementong bato ng Diyos ay lilito muli, at ang 5 elementong mga butil ng espiritu ay dapat na natural na bumalik. Yellow Sand Monster. Shit, ayos ka lang. Ang galing mo, okay. Ginagamit din kita para paalalahanan ako, shit, okay, go lang, hayaan mong hindi magpakasal ang anak mo sa hinaharap, at maging mabuting balo ka, With that, lumakad ng ilang hakbang ang Pangolin papunta sa gilid ng Aaron, pwede ka bang humiling? Tanong ng Pangolin, ano ang mga kinakailangan? Maaari akong bumalik, ngunit maaari mo ba akong bumalik sa huli? Anyway, hindi naman diamond. Pangolin Road, 3,000, tinatangkilik ng Earth Spirit Beads ang kapangyarihan ng lupa dahil sila ay kabilang sa lupa. Mayroon silang malalim na aura at maaaring maging hugis ng tao. Talagang maaari mong panatilihin ang mga ito sa paligid. Baka sa hinaharap, siya makakatulong sa iyo na mahanap ang brilyante na bato, upang maibalik ang 5 elemento at bigyan ng buong laro ang tunay na papel ng 5 elementong bato ng Diyos. Ngumiti din si Shengram. Ang 5 elemento na mga banal na bato ay aksidenteng natunaw noon. Ang iba pang 3 serye ng mga banal na bato ay talagang gustong hayaan ang isang masiglang tao na matuno sa kanyang sariling banal na bato. Hindi talaga kinaya ng Aaron. Tumango, sumagot si Aaron, aba, gumagabi na. Oras na para bumalik ka. With that, Shengram took a jade token from his arms and handed it to Aaron. Hindi ko alam kung kailan at kailan tayo muling magkikita. Ito ang holy card ng Kirin family namin. Baka sakaling matulungan kita. Paano ako makakatanggap ng 3,000 regalo mula sa Patriarch? Umiling si Aaron, kunin mo. Maaaring hindi ito gaanong kabuluhan sa iba, ngunit maaaring malaking tulong ito sa iyo. Kahit magpasalamat ako sa pagharang mo sa gulo para sa pamilya ko Kirin. Ngumiti si Shengram. Tumango si Aaron, kung ganoon, maaaring sumunod din ang Aaron sa mga utos bilang magalang. Okay, ihahatid na kita. Natapos si Shengram at gumawa ng gesture ng imbitasyon. Hindi nagtagal ay lumabas na siya. Gusto talaga ni Aaron na bumalik at bumalik hanggang sa labas ng pintuan ng bulwagan. Biglang nagtanong si Aaron, nga pala, kung si Peiho is, don't worry, I have my own way. Bukod dito, hinayaan mo si Peiho na magdusa ng napakalaking kahihiyan. Sa kanyang mayabang na karakter, kung hindi ka papatayin, paano ba mababanggit muli ang lumang kwento? Ikaw pala.
Mag-ingat sa kanyang paghihiganti. Tumango, nagpaalam si Aaron, tumalikod at naglakad pababa ng bundok. Palam, ang babaeng nasa panaginip ko. Nag-aatubili siyang tumingin sa main hall, at ang pangolin ay tumalikod at sinundan ang mga yapik ni Aaron. Isang grupo ng 2 tao ang naglakad hanggang sa nayon. Habang nasa daan, biglang naalala ni Aaron ang isang bagay, nga pala, bakit pinili ni Peiho ang mga babaeng ordinaryong taga-nayon para ipagpalit sa iyo? Ibig sabihin, kung gusto niya ng babae, na may katayuan sa pamilya, hindi ba problema? Dahil hindi ordinaryo, gusto mo bang malaman? Storytelling channel sa YouTube. Direktang tinitigan ni Aaron ang pangolin. Kung ayaw mong malaman, kailangan mo pang itanong, ano ang ordinaryo, hindi ordinaryo. Kakaibang sumimangot si Aaron at sinabing, ibig mong sabihin hindi ordinaryo ang mga taga-nayon sa nayon. Sa isang bagay, kakaiba ang pakiramdam ni Aaron. Gustong pakasalan ni Peiho si Xiao Xiao'er. Ang mas pinahahalagahan niya ay ang napakalaking aura sa kanya. Natural, umaasa siyang pagbutihin ang kanyang paglilinang sa tulong ng Xiao Xiao'er. Si Peiho ay handang tumanggap ng iba pang mga kondisyon. Malinaw, si Peiho ay hindi isang mabuting lalaki o babae, kaya't hindi siya susuko hanggat hindi siya nakakakuha ng isang bagay. Si Peiho lumakas ang lakas, at umabot pa sa yugto ng paglundag. Ang lahat ay nagpapakita na ang mga taga-nayon na tila mga ordinaryong baryo ay talagang hindi pangkaraniwan. Oo nga't ngumiti si Pangolin, gusto mo bang marinig a story? Pero di bale, tumango si Pangolin at kinuha ang Aaron sa lupa. Mabilis siyang naglakad at nagkwento ng mabagal, sinasabing noong unang panahon, mayroong isang tribo sa mga taon ng digmaan. Bagamat maliit ang bilang, ang tagumpay ay dahil sa isang ang makapangyarihang general na ito ay magaling sa digmaan at madalas na nanalo ng mas kaunti at hindi lamang naiwasan ang sakit ng pagkalamon ng digmaan, ngunit pinapanatili din ng tribo na medyo maunlad at lumakas sa labanan na pukaw ang kawalang kasiyahan ng ibang mga grupong etniko. Kaya ang koalisyon ay sumalakay at kinuha ng general ang mga tao upang lumaban, ngunit siya ay nahulog mula noon. Ang general ay may isang anak na babae na nadurog ang puso nang malaman niyang nawawala ang kanyang ama. Umiyak siya sa harap ng kabayong pandigma ng general at umaasang matutulungan siya ng kabayong pandigma na maibalik ang general. Sinabi rin niya na kung ang maaaring ibalik ng kabayo ang general, mapapangasawa pa niya ang kabayong pandigma. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumalakay ang kabayo at umalis, ibig sabihin, sa hinaharap, natagpuan talaga ng kabayong pandigma ang naghihingalong general at ibinalik ito. Gayunpaman, bagaman nailigtas ang general, sinira ng anak ng general ang kanyang pangako. Hindi niya gustong mag-asawa ng kabayo. At saka, hindi man lang niya inisip ang araw na iyon. Ang ilang mga casual na salita ay naging isang katotohanan. Pakiramdam ng kabayo ay dinaya, kaya't siya ay umiyak araw at gabi upang ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan. Nang malaman ito ng general, nagpa siya ang general na patayin ang kabayong pandigma. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinabukasan, nang lumabas ang anak na babae ng general, isang ang balat ng kabayo ay lumipad mula sa langit. Bago nagkaroon ng anumang reaksyon ang anak na babae ng general, binalot siya ng balat ng kabayo at ginulong siya hanggang sa lahat. Sa wakas, ang balat ng kabayo ay nakapulupot ng mahigpit sa anak na babae ng general at dumapo sa isang matayog na puno. Hindi nagtagal, ang balat ng kabayo at ang anak ng general ay naging isang malaking silkworm chrysalis. Nang buksan ng mga tao ng tribo ang uod at iligtas ang anak na babae ng general, tahimik na nagbago ang kanyang anyo at ulo ng kabayo ang kanyang katawan. Sa oras na iyon, natakot ang mga taga-nayon at pinalayas sila sa tribo. Hindi matiis ng general na makita ang kanyang anak na ganito, kaya nagpatayo siya ng bahay para sa kanyang anak sa labas ng tribo. Gayunpaman, ang ibang mga sugat ay maaaring gumaling, ngunit ang mga sugat na ibinukod ng mga taga-nayon at ang kanilang kasalukuyang hitsura ay palaging mahirap pagalingin. Nang siya ay galit at nag-aalala tungkol sa kamatayan, bigla niyang nalaman na hindi mabilang na mga sutla ang maaaring lumitaw sa pagitan ng kanyang mga alon, at ilang maliliit na silkworm ang maaaring mahulog sa pagitan ng kanyang mga alon. Mahusay niyang pinaghiwalay ang seda at ginawang tela. Minsan, inayos niya ang kubo na napakaganda. Nang marinig ito ng mga tribo, binago nila ang kanilang pananaw sa kanya, at sa tulong niya, nagsimulang mag-alaga ng mga silkworm at maghabi ng tela.
Ang reputasyon ng anak na babae ng general ay naging masikat at kumalat ng malawak. Nang maglaon, nag-asawa siya ng mga tao at nagsilang ng mga anak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tinawag siyang ninuno ng Uod, at ang kanyang mga supling ay tinawag na pamilya ng Uod. Sinasabi na ang mga lalaki ng angkan ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao, ngunit ang kanilang mga kababaihan ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga ninuno ng Uod. Ibig mong sabihin, ang mga taga-nayon ay ang tinatawag na Silkworm Clan. Sumimangot si Aaron. Napabuntong hininga si Pangolin. Sa katunayan, nawala ang pamilya ng Silkworm maraming taon na ang nakalilipas. Dahil sa kakaibang hitsura ng ninuno ng Silkworm, kahit na nag-asawa at nagkaanak, karamihan sa mga bata ay ipinanganak na kakaiba. Kaya't hindi pa rin sila kasama sa bagong grupo. Sa ilalim ng panganib ng isang maliit na bilang ng mga tao, sila ay matagal nang hindi umiral. Ang mga tao sa nayon ay mukhang normal sa akin. Walang espesyal na lugar. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, kung ganoon, paano mo sila maiuugnay sa tinatawag na Silkworm family? Mariing tumanggaw si Pangolin. In fact, it's all because of it. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!